Hello, Scorpio! Salamat sa pagbisita. Story spread tayo ngayon. 6 cards lamang. What's up para kay Scorpio sa 2025? Ito ang Yokai Tarot. Gagamitin natin ang Yokai Tarot. Yokai is, ayan, deck of Japanese folklore. Mga mythological figures or mga spirits. Lakas maka-Ghibli. So, kung gusto nyo ng deck na ito, matutunan ng tarot, check nyo lang yung description box below. Lilink ko yung link sa Amazon ko kasi binili to. So, mas mura siya. Tapos bago to 2025. Ay, 2024. November 2024 siya published. And mas mura siya kaysa antayin nyo siya sa fully book or somewhere else. Anyway, salamat Scorpio sa pagbisita. Kunin natin ang inyong 6 cards. Oops, sorry. Anong kailangan malaman ni Scorpio sa 2025? Foundations muna ang first 2 cards or underlying values. Next 2 cards ang kailangan mong iwasan, kailangan mong i-let go. At ang last 2 cards ang epiphany or outcome ng iyong sitwasyon or general guidance para sa 2025. King of Coins. Nice. Financial stability ang baon mo sa 2025. Mukhang itutuloy mo pa ito sa 2025 at hindi magiging maingat ka sa mga investments mo this 2025. Mukhang na-achieve ni Scorpio this 2024 ang financial stability. If not financial stability, yung money goals niya or career goals niya this 2024. Although, if I would read between the lines, there could be burnout or there could be burnout. There could be burnout or parang you are trapped in some place na hindi ka na makaalis. Maaring ito ay being trapped in the hustle culture, being trapped in yung trabaho lang ng trabaho, overworking, at maaring burnout ang kasama nito. Ito ay si Ubume. Ubume or Ubume. Siya ay isang, sabihin na nating diwata or spirit na nag-lurk around, naghahanap na mag-aalaga sa anak niya. Nakakalungkot yung kwento nito, namatay siya giving birth to her child. So, yung tatanggap ng anak niya, wander siya around, naggagala siya para doon sa kukuha ng anak at doon sa tatanggap ng burden nung na yon nung bata ay magiging mabigat siya along the way. So, maaring ang lesson nito para sa iyo ay you might want to share the burden to others. Huwag mong suluhin at huwag mong ilagay yung sarili mo sa trap na yon na ikaw lang ang sumasalo ng lahat. While this means success, ang baon mo sa 2025 ay maaaring it could mean success and stability, pero pwede din kasi na hanggang dun na lang tayo. So, yun ang maaaring you might want to watch out for in 2025, dear Scorpio, kasi meron kang i-bear, meron kang magiging, let's say, successful na project. Let's say, makakabili ka ng, makukuha mo yung kliyente na matagal mo nang inaantay or makakabili ka ng bahay, lupa, kotse. Pero it comes with a cost at maaaring pabayaran mo yan for 20 years pa, ganyan. At ang say baon na maaari mong mapulot sa card na ito ay to release yourself from that notion na kailangan mong sarilihin lahat at kinakailangan mong bitbitin ang mga pasanin na hindi mo naman dapat pasan. Pero ang King of Coins, ito ay magandang pangitain dahil yan yun nga, prosperity, financial stability. Ano bang pangalan na ito? Inusasaw, Boar Bamboo King.
Take inspiration and responsibility in pursuing your enterprises, and you will bear the fruits of your success. Success is on the way, given na yan. Yun nga lang nga, you will be trapped into some sort of, I don't know, hellhole of overworking, Scorpio. Ito ay si Ino Sazao, creature with leaves and vines growing on its back. Protecting. Five of Cups. Uy, mag-focus. Okay. Yung iba sa inyo, maaaring at the price of this success, there's a trade-off. Ano yung trade-off na yon? Maaaring naghiwalay sa partner. Pwede din na ang price ng iyong success ay lack of quality time with family. Broken promises, pwedeng ganon. O pwede din na parang you don't feel na intact pa yung dignity mo dahil sa price ng success na yon. Or pwede din na very much in the public space ka na, wala ka ng private life, o kaya na wala ng privacy ang iyong buhay. Pero you need to let go of this, of that idea na feeling mo nawala sa'yo lahat. So, kung halimbawa, yun nga, successful ka, pero yung trade-off nun is lack of quality time. Maaaring sinisisi mo yung sarili mo or marami kang regrets, sinisisi mo yung sarili mo for that lack of time. Sinisisi mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo magawa. So, kailangan mong palayain yung sarili. Kailangan mong palayain yung sarili mo dun sa trap na yun. Yung trap na yun, pwede nga yun nga, yung overworking, yung hustle culture, or pwede din yung trap na yun is yung guilt guilt and sama ng loob sa sarili, paninisi sa sarili, resentment, or um hindi ka happy hindi ka happy sa sarili mo. So, kailangan mong palayain yung sarili mo doon. At kailangan mo ding palayain ang sarili mo sa mga bagay na wanting for more, greed. Kasi ang Queen of Wands, siya ay knowing what she wants, chasing after what she wants. Minsan, gagawin niya ang lahat para makuha yung gusto niya. Maaaring may energy doon ng manipulation. So, kung kulang sa iyo ang lahat, o maaaring ang love language mo, alam mo yun, naging successful ka, no? Let's say, mayaman ka, yumaman ka, at naging identity mo na yung pera mo. So, ingat ka na you would be wanting for more kasi kailangan mong i-sustain yung identity na yun. Pwede din na yung iba sa inyo, let's say OFW ka, malayo ka sa pamilya mo, at alam mo yun, nagtutustos ka para sa kanila. Tingin mo yung pagtutustos na yun, yun ang tingin mo, yun yung measure mo na of love. Hindi mo alam na ang measure ng love ng family mo ay yung makasama ka. Parang hindi namin kailangan ng pera mo, pero hindi nila masabi yun sa'yo. So, ikaw, ang gagawin mo, hahasel ka pa ng hahasel, kikita ka pa ng kikita ng pera para lang express mo yung tingin mo, yung own measure mo of love, which is pera, pagbibigay, gifts, pagpapaaral. And syempre, hindi nila sasabihin sa'yo kasi disrespect yan sa'yo sa efforts mo at um, sa mga sakripisyo mo para sa kanila. Pero kung tatanungin mo sila, deep down inside their heart, bubuklatin mo yung puso nila, at kung pwede lang nilang sabihin sa'yo, it's not your money that we want. It's your time. So, ingat ka, you have to, itong dalawang cards na to ay what do you need to let go of. What do you need to let go of is chasing after shiny objects and being that, yung to dominant, kumbaga, ang personality ng Queen of Wands. Dominant siya at authoritative siya. Maaaring yung dominance na yon ang nagiging dahilan upang mapalayo ang loob mo sa mga mahal mo sa buhay.
it will be the death of you kasi na-trap ka na doon sa cycle of hustle, sa cycle of chasing after shiny objects. At the same time, merong tayong parang may part of us na sinisisi natin yung sarili natin sa mga bagay na hindi natin nagawa. So, you have to forgive yourself sa mga bagay na hindi mo nagawa at in the future, wag mo na syempreng gawin yun. Kasi, kung nagsisisi ka na nawalan ka ng oras sa pamilya mo, baka gusto mo ngayon, bigyan na ng oras yung pamilya mo. Equal give and take. May financial stability ka na, tapos meron ka pang equal give and take, philanthropy, you'll have everything, you'll just have enough. You will have enough. Hindi kinakailangang sobra, enough lang. Hindi kinakailangan maraming ibigay o chase after whatever shiny object this is. Okay na yung you can be abundant and wealthy naman without being yung sobrang daming pera. So, what is that? Uy! What is that form of abundance? Pwedeng quality time with family. May nahulog eh. Wait lang ah. Oh, nice. Ace of Swords. Oops, tsaka Death. Kunin na nga natin. Itong Ace of Swords, ano to, parang gust of wind after the Odun Festival. Parang ano yun, undas ba? Yun yung interpretation ko. Para siyang undas. So, merong celebration of the spirits with sake and rice. After nun, merong a gust of air, breeze, cold breeze, na will touch yung mga tao na nagmo-mourn or yung tao na mga naiwan. So, parang i-call out nung breeze na yon yung mga tao na hindi nag-honor ng dead nila at the same time, bibigyan ng swerte. Bibigyan ng magandang pagkakataon o magandang good fortune yung mga tao na nag-honor ng dead nila. So, Ace of Swords is a new beginning, new ideas will spark. Yun ang epiphany. Happy New Year. May epiphany na darating, epiphany or new ideas when it comes to yung finances or when it comes to how to equally give and take. Maaaring anong itsura niyan? Example lang to pero hindi ko sinasabi na ganito yung mangyayari sa inyo, pero merong siguro isang tao makaka-relate doon. OFW ka, no? So, halimbawa, OFW ka, no? So, na-realize mo na you're beating yourself too hard kasi nga parang napag-iwanan mo yung family mo, wala kang quality time sa kanila, kaka-chase ng iyong goals, dreams, and aspirations. So, you have to let go yung blame sa sarili, yung resentment, and then ma-realize mo yun sometime throughout 2025 na parang, I think it's time for me to go home. So ngayon, magde-devise ka ng plan, darating ang hindi ka pababayaan ng universe. Bibigyan ka niya ng guidance, bibigyan ka niya ng guidance as to kung paano mo itatraverse yung new path of parang equal give and take ng financial management sa bahay. So, let's say magre-resign ka na sa OFW, pero bibigyan ka ng idea ng universe kung paano i-rebuild, paano magkakaroon ng parang new ways of earning, ganyan. So, yun. Yan yung Ace of Swords. Yan yung epiphany ng 2025. At ito yung nahulog kanina, Death card. I think this is, teka, kunin ko lang yung pangalan. Izanami and Izanagi. Namatay yung kapatid niya na babae. Tapos, kailangan, gusto niyang kunin yung parang soul sa underworld. Ngayon, pagbaba niya doon, nandiri siya or natakot siya doon sa rotting body ng kapatid niya. So, sinukuan niya. So, he was judged for that. And kung ano man yung maling decision niya na nangyari in the past, ang message nito, kung ano man yung maling decision na nagawa mo in the past, don't let that define you. Don't let the past torment you.
death is, I'm not saying, hindi ang ibig sabihin ng card na to ay may mamamatay, hindi yun. May mamamatay siguro, oo, pero old self mo. Death is just a passage na magi-give birth. Parang shedding of an old self to eh. Bawa dati masyado kang hayok sa hustle. So, aalisin mo na yung blindfold nun, and sa 2025, aalisin mo na yung blindfold nun, and we-welcome mo na yung change. Merong pagpoproseso na magagawa this 2025. And yung pagtanggap sa pagbabago, change of lifestyle or change of mindset sa 2025, the only way to endure it, or the only way to be successful, to come out successful, is to accept it and to overcome it. Ma-overcome mo siya this 2025. And yeah, new ideas, epiphany, merong pag-reflect siguro sa resentment, sa blame, sa insecurities, sa mga hindi nagawa noong 2024. At pagsisisihan mo yun ng malala. Pero yung 2025, siguro na ito rin ay isang sign na nagsasabi sa'yo na yung 2025, medyo magsuslow down ka ng konti at merong pagbabago na magaganap sa buhay mo. Na hindi man siya yung, let's say, six-digit earner ka, no? Magsuslow down ka, hindi ka na six-digit earner, pero yung kung ano man yung magiging estado mo, fast forward 2025 pa to kung ano man yung magiging estado mo, maaari nyo na magdala. Maaari kasi wala akong makitang emotional fulfillment dito. Kasi baka 2026 pa nga yun. Merong pagbabago na mangyayari sa buhay mo, or may pagbabago ka na gagawin. Hindi man ito yung dinream mo para sa sarili mo for 2025, hindi man ito yung naging goal mo or magiging goal mo, itong pagbabago na to ang siya para magto-turn ng life mo 180 degrees, at siya ang magpaparealize sa'yo what truly matters to you. Kasi you have been having this blindfold on, yun nga, trapped into something na hindi ka naman masaya, pwedeng ganun eh. Trapped into that hustle of chasing after your ambitions. Pero may trade-off siya na ayaw mo na siyang i-trade ulit. So, yung ko na yun dun, Scorpio. Salamat, Happy New Year, pasensya na sa ingay. Maaga ang New Year. At see you soon, and my name's A. See you soon, bye-bye.